ng oras. Ganap ng 13 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ngayon ay ang ikalawang araw sa buwan ng Disyembre at 23 araw na lamang ay Pasko na. Yun. Diba? Talaga Hindi na naman, talaga no. mapipigilan Hindi ang na pag-aantay talaga ng mga mapipigilan. may bahay. Wag niyo na hong pigilan ng pagbigay ng Ayun na nga. bonus saka 13th month pay Panay nga ang pagngawngaw, pag-abang nila misis. Kasi nasa na daw ba? Ay, chill lang kayo, relax lang kayo mga misis. Darating din. Darating na yan. Di naman di mapupunta sa ibang bahay yan eh. Ay, hindi mo sure daw. Kasi nasa inyo na yung mga ATM eh. Hindi ba sinanla? Oy, pero sinupin po ninyo ang inyong mga pera para nga naman hindi lang tayo one day millionaire. Mas stretch pa daw natin yung 500. Planuhin yung mabuti. Oo, kung Ayan. ano ba ang gusto niyo talagang makain, Ayan, di ba? pinatayan na tayo ng dito sa likod. Bagay sa akin yung black background. At makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Narito na ang ating mga headlines. Presidential son Congressman Sandro Marcos at Davao Congressman Pulong Duterte asahang sasalang sa investigasyon ng ICI sa loob ng linggong ito. Live streaming ng officials unang sumalang. 4.44 na bilyong pisong flood control project sa Davao City pinaiimbestigahan ng Kamara sa ICI. Malacanang pumalag sa pagkaladkad sa pangalan ni Pangulong BBM sa suspensyon kay Congressman Kiko Barzaga. Philippine National Police sinamon ang mga lumahok sa mga rally na makipagtulungan na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Pagkontra naman ng mga retiradong general sa anumang planong destabilisasyon, welcome sa PNP. Cassandra Leong tiniyak na nasa Pilipinas batay sa report ng DILG ayon sa Malacanang. 13 milyong pisong cash na ebidensya sa raid sa One Bataan Pogo Hub na diskubreng nawawala. Wala sa akin Wala rin sa akin. Amerika na abulabog sa panibagong mass shooting sa Stockton, California. Inaalam kung may nadamay na Pinoy. Binabantay ang low pressure area sa labas ng PAR, malaki raw ang tsansa na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Yan ang ating mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga balita. Nakatakdang humarap ngayong linggo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Presidential son, House Majority Leader Sandro Marcos at Davao 1st District Representative Pulong Duterte. Sa abiso ng komisyon, wala pang eksaktong petsa para sa pagdinig ng dalawang kongresista at hindi rin tiyak kung ile-livestream ito. Nagpahayag ng kanyang kahandaang humarap sa ICI si Congressman Sandro Marcos pero wala pang kumpirmasyon ng komisyon kung payag rin ito na i-livestream ang pagdinig sa kanya. Pinatawag naman si Congressman Pulong Duterte ng komisyon dahil sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na tumanggap umano ang kanyang distrito ng 51 bilyong piso para sa mga infra project noong kasagsagan ng pandemic ng COVID-19. Una namang nasampulan ng livestream ng pagdinig si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. at ilang opisyal ng Land Bank of the Philippines ngayong araw.
Samantala, sinimulan na ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang kauna-unahang live streaming ng kanilang pagdinig ngayon pong Martes, December 2. Inibu'y kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa manay malawakang korupsyon sa flood control projects at iba pang infrastructure program sa nakalipas na 10 taon. Unang humarap sa ICI si Laguna 4th District Congressman Benamin Benji Agaraw Jr. alas 9:30 ng umaga. Kasunod po nito'y sumalang naman ng mga opisyal ng Land Bank of the Philippines, kabilang po si Land Bank President and CEO Lynette Ortiz, na natili namang nakabimbin ang desisyon ng ICI sa kahilingan ni Agaraw at namang kinatawa ng Land Bank para sa isang executive session. Bukod sa kanila, nakatakda ring humarap sa magkakaiwalay na pagdinig mula December 3 hanggang December 5 sina Bulacan 1st District Congressman Danny Domingo, Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte, House Majority Leader Sandro Marcos at Benguet Congressman Eric Yap. Samantala, itinanggi ni Laguna 4th District Representative Benji Agaraw Jr. na tumanggap siya ng 9 na milyong piso mula sa mag-asawang Diskaya. Sa pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure, sinabi ng kongresista na hindi niya personal nakilala ang mga nasabing contractors at hindi rin niya alam ang motibo sa pagdadawit sa kanya. Dagdag ni Agaraw, wala pa siya sa pwesto sa panahong binabanggit ng mga Diskaya. Bukod dito, pinabulaanan din niya na tumanggap siya ng regalong exotic bulldog at sinabing wala siyang hilig dito. Narito ang bahagi ng panayam kay Agaraw. Unang-una, hindi po ako mahilig sa bulldog. Hindi po ako mahilig sa bulldog dahil po malaway po yun eh. Talaga pong, ang first love ko pong aso ay German Shepherd. Dahil pogi po. So wala ho kayong tinatanggap na regalo Wala po, exotic Your Honor. bulldog? Wala po, Your Honor. Maliwanag po sa statement ninyo yun. Sa pagtatanong naman ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, sinabi ni Agaraw na pinag-aaralan niya o ng kanyang pamilya at abogado ang pagkakaso sa mga Diskaya dahil sa tinawag niyang paglapastangan sa kanyang pagkatao. Samantala naman, tumanggi magbigay ng phone record sa Independent Commission for Infrastructure ICI si Laguna 4th District Congressman Benji Agaraw Jr. Dahil po ng kongresista, baka naman magalit daw ang kanyang asawa dahil may mga detalye sa kanyang cellphone na hindi maaring isa publiko. Sinakyan naman ito ni ICI Chairman Andres Reyes na nagsabing kaya ayaw ng komisyon na i-live stream ang mga pagdinig ay dahil malalaman pa ang mga personal na detalye. Hindi kayo magbigay sa amin ng phone records saka messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin. Your Honor, hindi po. Kasi ang cellphone ko po ay dalawa lang po eh. Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao tungkol sa asawa. Ayan, ako. Higit na nakakatakot pa yung pagka madiskubre ng asawa mo ang hindi dapat madiskubre, di ba? Dagdag nga rin ni Congressman Agaraw, wala raw kaugnayan ang laman ng kanyang cellphone sa mga aligasyon sa kanya. Oh. Let's keep it private. Ako kinabahan para sa kanya. Ako rin kinabahan. Samantala, pinaimbestigahan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Independent Commission for Infrastructure ang 4.44 billion pesos flood control project sa Davao City. Ito'y dahil sa posibleng red flags at anomalya sa 80 kontrata mula 2019 hanggang 2022 kagaya ng double funding. Anya, may mga incomplete pang proyekto hanggang ngayon kahit 2020 o 2022 pa ito inaward, bagay na dapat masilip agad ng ICI. Dagdag ni Tino, 34 na kontratista ang may hawak sa nabanggit na flood control projects. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tino. Ibang tipo ng mga anomalya nakita natin, merong double funding,
merong mga iba yung location at saka mas maiksik yung flood control project kaysa dun sa inaprubahan sa budget, so possible overpricing. So, tapos may makita rin tayo na mga incomplete pa rin kahit 2020 or 2022 pa inaward. So meron hanggang ngayon incomplete pa rin ang marka nila. So tingin natin dapat kagyat na i-check ito ng ICI. Samantala naman, tiniyag po ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na madaragdagan pa ang mga opisyal na makakasuhan sa mga susunod na araw. Sa panayam po ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni PCO Secretary Gomez na ramdam ng Malacanang ang galit ho ng taong bayan laban sa mga opisyal na nagnakaw sa kaban ng bayan, maging ang pagkainip sa tagal ng pagpapakulong sa kanila. Kaya patuloy daw po ang investigasyon ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan para makasuhan na at makulong na ang mga tinatawag na big fish o mga malalaking mga isda o mastermind sa katiwalian sa flood control scandal. May mga nahuli na tayo, no? Pero tandaan natin, isang kaso pa lang to, Lakay, no? Sa Oriental Mindoro. Marami pang sasampa in the next few days. At sigurado ako kasama na dyan yung mga big fishes. Itong huling kasong sinampa, may isang malaking balyena na tayong kinasuhan, si Rex Saldico, no? So marami pa sa darating na araw bago magpasko. Ginit naman ni Gomez na mayroong sinusunod na due process sa paghahain ng kaso, lalo na sa Ombudsman at Sandigan Bayan, para matiyak na hindi maabsuelto ang sangkot sa katiwalian dahil lamang sa tinatawag na technicality. Kailangan pa rin natin i-observe yung due process at huwag tayo nagmamadali para hindi naman masayang itong mga kaso na ito, ma-dismiss on technicality, at itong mga nagnakaw will go scot-free. No? Sa ngayon, ang ombudsman natin, confident na makakapag-file na tayo ng kaso laban sa mga malalaking, itong mga big fish nga, ano? Yan po mga kaibigan, si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Samantala, naniniwala si Representative Kiko Barzaga ng 4th District ng Cavite magiging simula ng mapanganib na president ang ginawang pagsuspindi sa kanya ng Kamara at magiging basehan ng mga ethics complaint na may kinalaman sa online expression. Sabi ni Barzaga, magagamit ng gobyerno ang desisyon ng House Ethics Committee para patahimikin ang mga kritiko dahil majority ng Kongreso ay kakampi umano ng administrasyon. Para kay Barzaga, kahit sabihin ng Kamara na unethical ang kanyang ginawa, ay hindi naman ito itinuring na kasinungalingan. Pinatawan ng 60 araw na suspensyon ng House Ethics Committee ang privileges ni Barzaga dahil sa mga questionable post sa social media at conduct unbecoming of a public official. Pero hindi pinakailaman ng komite ang usapin ng inciting to sedition dahil pinauubaya ito sa korte kung saan may kinakaharap ng kaso si Barzaga na isinampa laban sa kanya ng CIDG. Samantala, iginagalang naman ng Malacanang desisyon ng Kamara na suspendihin si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga dahil sa disorderly conduct. Subalit ayon po sa palasyo, hindi dapat kaladkarin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsuspindi ng mababang kapulungan kay Congressman Barzaga. Katwiran po ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala namang kinalaman si Pangulong BBM sa mga ipinost ni Barzaga sa social media na dahilan ng kanyang suspensyon. Niniwala po si Yusek Castro na ginagamit lamang ni Barzaga ang pangalan ni Pangulong BBM para ma-justify ang ginagawa niyang disinformation. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Yan po mga kaibigan, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
Pinayuhan naman ni Senate President Tito Soto ang mga kumikwestiyon sa pag-absent ni Senator Bato de la Rosa na maghain na lamang ng reklamo sa Senate Committee on Ethics kung nais silang imbestigahan ang issue. Ito'y kasunod ng paulit-ulit na tanong kung may parusa ba sa isang senador na hindi pumapasok sa trabaho. Ayon kay Soto, hindi madaling baguhin ang umiiral na rules ng Senado para lamang tumugon sa isang partikular na kaso dahil ito ang parehong panuntunang sinusunod ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Dagdag pa niya, kahit hindi pumapasok ang isang senador ay tuloy ang operasyon ng opisina nito dahil nagtatrabaho naman ang kani-kanilang mga staff. Ipinagtaka naman ni Soto kung bakit tila mainit ang ilang sektor sa 3 linggong pagliban ni De La Rosa samantalang may mga kongresistang abot 1 taon nang hindi dumadalo sa sesyon pero walang bumabatikos o kumikilos para disiplinahin ang mga ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Soto. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito na maganda remedyo. Para matalakay natin yun. It doesn't necessarily have for us to come out and amend our rules and say something like that. I doubt if we can pass a rule like that even in the House sa atin sa amin. Kasi it's never been that way. Even in the under Congresses, ganun talaga. So, sino kaya yung congressman na Na 1 taon na hindi napasok. Oo nga. Bakit nga hindi tayo audit ng attendance ng mga kongresista? Kasi di ba, sa kamera, sino yung congressman? ano ba yung responsibilities ng isang bang mambabatas, Yan. di ba? Ibig sabihin, gagawa ng Magagalit batas. ang inyong mga boss. Sino mga boss ninyo? Taong bayan. Kasi Pinapasweldo kayo ng inyong mga boss eh. Tapos para iliban ninyo, Tapos paano kayo puro kayo gagawa absent? ng batas kung kayo Magtrabaho kayo. Oo, paano gagawa ng batas kung panay ang liban? 'Di ba? Paano natin naasikasuhin ang ating Dapat di mga kayo pinapasweldo constituents? O kasi tayo pag absent tayo, no Oh, di ba? work, no pay. Oo, di ba? Oh. Dapat ganun din ng mga By Oh, yes. example. So, Saka paano sabing mga representative ako, Oh. ako ang Public servant kumakatawan. eh. Diba? Oh. Kumakatawan ako sa mga taong bayan ng Oh. aking distrito. Ibig sabihin pala absent pala yung mga manggagawa dyan sa iyong Pag nagalit ang inyong mga constituent, di kayo pasusweldohin. Oh, pwede ba yun? Oh, di ba? Pwede yun. Oh. Di ba? Sinabi na nga daw, mag-file ka na lang ng ethics complaint kung meron kang reklamo. O at least hindi mo sa barangay dadalhin. Dapat moto proprio yan eh. Moto proprio. Na dapat may mga penalty na sa mga ganyan. O di ba? Oh. No work, no pay. Malaking diba? bagay na yun. Di ba? Mga trabahador ng taong bayan yung mga yan eh. Kasi tayo, sabi nga nila, yung opisina is pa rin continuously serving the people. But what do they do? Sila ba yung legislator? Yan. Sila ba yung tagagawa ng batas? Sila ba yung magre-review ng batas? I'm confused. So, di ba? And I'm also curious. Pero huwag ka maging confused dito. Dala-dala ating mga mapapanalunan ngayon. Oo nga, bakit ang Mantakin mo daming yan, talagang Christmas na, May nakalinya na, Congratulations, Meron tayong Pasko Panalo Alban. promo, hatid ng MX3. At Meron din tayong Kring-Kring Panalo promo. Ay, wow. Meron pa yung kay Miss Thea. Ha? Wala pa. Titriplihin natin yan. 8 times 5 pa natin yan dahil ayoko nang nabibitin yung ating mga yan. tagapakinig, Correct. yung ating mga taga-subaybay, di ba? Dahil natin to, it's our way of giving back to them. Yes, Wow. salamat. Maraming salamat. Magbababay na mga minutes na, 30 minutes lang commercial ba? muna tayo. Ilan po muna ang paalala pero ihanda nyo na po at bakantihin na ang mga linya ng inyong mga cellphones para hindi po ninyo ma-miss ang aming call. Ang oras, ganap ng alas 4:32 ng hapon. Ang oras. Now we are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa.
Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. H Break Time. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Hindi po ako. Kasi meron pong iba na magre-represent bilang Santa Claus dyan sa Pasay City, Barangay 60, kung saan si Kyle Bulyas ay naka-costume pa ba to? Alam na ba nila? Pag kakatok ba to? Dapat Paano to nakasanta. mag-approach? Dapat Oo, nakasanta. gusto ko kahit man lang Santa Cup. Santa Cup. Oo, Kaya, di ba? si Malaking chan. Si Kyle yan, social lang kapag nakasanta yan. Hindi, papulahin na lang natin, pitik-pitikin natin yung nose niya para maging Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Rudolph the Red-Nosed Kyle. Alam mo, dahil 23 days bago magpasko, ayaw naman natin nabibitin yung ating mga Ayaw naman. tagapakinig. Kaya hindi lang tayo isa, hindi lang tayo dalawa. Yan. 'Di ba? Hindi lang pala tayo isa, kundi dalawa ang mananalo mula sa ating 2 Pasko in 1. Panalo promo hatid sa atin ng MX3. Susunod, 3-in-1 na yan, parang kape lang. Yan ang pinakamahalaga kasi ito ay hatid sa atin ng MX3. At anong ibibigay ni Kyle Bulyas sa ating masugid na tagapakinig na taga Barangay 60 Pasay City? Aba, ewan ko sa'yo dyan, Kyle. Ikaw naman nakukuyugin kapag hindi mo binigay na maayos yan. Pasok, Kyle! Magandang hapon, Miss Taya. Parang hindi ko na kailangan pitik-pitikin yung ilong ko. Kasi yung ng panahon, mamumula na talaga. Naks, mestizo, namumula-mula. Talagang natural yung kanyang pula sa mukha. Pero Miss Taya, Lakay Ray, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Arnaiz Avenue kung saan isang listener ang naispatan nating nanonood ngayon sa RH TV, pinapanood ang inyong programa. Mm-hmm. At ngayon makakasama natin ngayon ang maswerteng naispatan natin. Kuya, ano pong pangalan natin? Lito Onofre. Pastor Lito, anong pinagkakaabalahan natin sa buhay? Dito po ako nagtatrabaho na pawn shop. Tama, Miss Taya, Lakay Ray. Nandito tayo sa isang pawn shop. Ito yung nakita natin at nakita natin nanonood sila dito sa RH. Bahay sanglaan. Papanood natin. Pag kami po nagsanla, taasan ninyo yung appraisal. Yes. Ayan. At dahil nga nakita natin siya nanonood sa DZRH, bibigyan natin siya ng 1,000. Yun! Woo! Wow! Ang galing naman. Instant 1K. Wow! Lakay Ray, meron din silang MX3 gift Yun! basket Instant at gift pack. Wow! Galing. Congratulations! Oo, kasi, di Oo ba? naman, bibihira yan. Ang DTI pinangako 500, tayo 1,000, kuya. Ano sasabi mo, kuya? Salamat. Maraming salamat. Ano pong bibili ninyo, kuya, sa 1,000? Nagbe-maintenance na din ako eh. Oh, tama-tama deserve po na deserve yan. mo, sir. Oo, tama yan. Sugar. Pang-sugar. Oo, pang-maintenance. Tama. Ingat po kayo sa inyong kalusugan, Salamat sir. po and congratulations po sa inyo, sir. Sir Lito. Thank you. Maraming salamat. Ayan, ito na namang Welcome maswerte po. listener na ating nabigyan pa premyo. Kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon, baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos dito sa DZRH Pasko Panalo promo, hatid ng MX3. Ito po si Kyle Bulyas ng DZRH. Kyle! Yes, Lakay. Ayas, Miss Taya. Akala ko dalawa. Nabitin ako sa isa. Gusto ko pa ng isa. Magbigay pa ng isa. Isa ang naispatan natin ngayon. Isa pa lang. O sige, tawagan mo ulit kami kapag may naspatan ka na. Promise yan, ha? Sasanla ka namin. Hindi ka namin tutubusin dyan. Sige, balikan ka namin mamaya. Kyle Bulyas, balik po sa inyo. Thank you, Kyle Bulyas, sa iyong Pasko Panalo promo. Ang dami kong papasko. Congratulations. Ano po, Ninang? May Ninang Teya. Sabi ko kasi, ba't isa lang? Gusto ko marami tayong mabibigyan ng premyo ngayon. Ayoko ng ganyan, nabibitin tayo, nabibitin yung mga tagapakinig natin, mga taga-subaybay natin. Kaya ipasok na natin to. Ito na.
I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Malakas sa telepono, sino kaya maswerte? Syempre. Iba ang kamay ni Wina Pearl. Oo. Kapag kayo'y nadapuan ng kanyang... Ay, swerte yan. Oo. Na-finger niya yung mga numbers ninyo. Yes, Finish. Oo. At congratulations po sa isa na namang masugid at tagapakinig at tagapanood ng ating palatuntunang break time dahil ang taga San Jose del Monte, Bulacan na si Aubrey Rose Hornillos ay natsyempuhan at talagang natawagan. Magandang hapon sa iyo, Madam Aubrey. Hello po. Hello. Hello, Ma'am Aubrey. Kamusta na po kayo? Okay lang po. Para may baget sa paligid mo. Nagagatas pa ba yan? Opo, meron po. Sabi ko sa iyo eh. Mommy knows best. Oo, kaya deserve ni Aubrey ang ibibigay natin sa kanyang 500 piso kung masasagot niya ang ating katanungan. Aubrey, anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas pero number 1 din sa puso ng mga taga Metro Manila, taga Maynila at buong Pilipinas? DCRH. Kinabahan ako. Ako rin, kinabahan eh. Baka di niya alam eh. Hindi naman niya sasagutin. Kinabahan ako kasi gusto ko nang bitawan yung 500 kaso parang iipitin pa natin. Pero dahil nasagot mo, Madam Aubrey, congratulations. Hintayin lang po ang instructions mula kay Wina Pearl kung paano tatanggapin ang iyong 5 100 piso. Total of 500 pesos. Ayan. Happy Christmas. Congratulations po. Maraming salamat. Paskong Pasko, diba? Hindi tayo pa isa-isa magregalo. Pangalawang araw pa lang ng Disyembre, ha? Oo, ayoko nang pa isa-isa yung pagre-regalo. Gusto ko maraming nakikinabang, maraming nagiging happy kasama natin, hindi ba? At ito, hindi ko lang sure kung magiging happy tayo, kung may pag-good news ba ang ating mga reporters. Oo naman. Dapat, wag na tayo mawawalan ng pag-asa. Nandyan lang yan. Ito na nga. At standby la kay Raymond, unahin muna natin si Miss Leth dahil si Pangulong BBM ipinauubaya kay Congressman Sandro Marcos ang pagsagot sa issue ng natanggap na pondo ng kanyang distrito sa DPWH. Ida-time ang balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Mr. Ray, bahala na daw si House Majority Leader Sandro Marcos na sagutin ang kinukwestiyong alokasyon sa pondo sa Ilocos Norte. Batay kasi sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, isa ang distrito ni Congressman Marcos sa nangunang mga benepisyaryo ng allocable funds ng DPWH mula 2023 hanggang 2025. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nabasa na ni Pangulong Marcos ang PCIJ report at tiwala itong alam ng anak ang kanyang ginagawa at kung paano itong sasagutin. Sa katunayan ay nagboluntaryo pa nga niya ito na humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Nang matanong sa posibilidad ng lifestyle check sa presidential son o sa first family, sabi ni Castro, bukas rito ang palasyo. Batay sa PCIJ report, tumanggap ang unang distrito ng Ilocos Norte ng 15.8 billion pesos sa DPWH allocable funds sa loob ng 3 taon na mas mataas sa iba kahit mas mababa ang populasyon. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Leth Narciso. Samantala naman, tayo po'y dumako naman sa Senado. Yun daw pong karapatan ni Senador Bato de la Rosa, dapat daw pong tiyakin ng gobyerno ayon po kay Senador Alan Peter Cayetano. Report mula kay RH28, lakay Raymond at Paz, lakay Raymond. Ray, hindi masisisi si Senador Ronald Bato de la Rosa kung ayaw nitong lumantad. Ito ang paniniwala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kasunod ng mga katanungan kung ano ang dapat gawin kay Senator Bato na hindi na dumadalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Cayetano, dapat ay tinitiyak ng gobyerno na may proseso na ipagkakaloob sa kanya. Dahil kahit sino mang may banta sa kanyang buhay at kalayaan ay mag-iisip ka ng paraan para protektahan ng iyong sarili. Kasunod dito ng pahayag na anumang oras ay maaari siyang damputin at dalhin sa ibang bansa.
para kay Cayetano sa halip na questionin kung bakit hindi nagpapakita si Senator Bato. Ang dapat na tanong ay kung bakit walang katiyakan na maprotektahan ang kanyang karapatan. Narito si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na merong proseso. Di ba? Kasi kung sasabihin anytime pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa, hindi ko sinasabing option sa lahat yun na huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. So rather than pag-initan siya na parang bakit ka wala dito, ang question, bakit walang assurance na proprotektahan ng karapatan? Ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. November 11 pa 2025, nang hindi na dumadalo sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Lakay Raymond, question. Lakay Raymond. Yes. Yes, matanong ko lang kasi 'di ba nabanggit mo na lang November 11 pa huling hindi na nakita natanawan si Senator Bato de la Rosa diyan sa Senate. If ever ba yung kinakatakutan niya, which is nabanggit na rin ni Senator Alan Peter Cayetano na madampot, kung sakali pag nadampot nga ba at dadamputin si Senator Bato, saan ba siya dadalhin? Walang mahirap sagutin yung mga tanong na ganyan na Ms. Thea, dahil unang-una, wala pa din namang katiyakan kung nasaan ang kanyang warrant, kung meron nga ba o wala hanggang ngayon. So wala pa, oo. So wala naman palang dapat katakutan kasi wala pa naman. Kaya keep it up. Yun nga doon sa huling video na nakita ko kay Senator dating Senator Antonio Trillanes, ang impormasyon daw niya ay nasa Davao City lang itong si Senator Bato de la Rosa. Ayun. At least hindi naman pala lumalabas ng bansa. Maraming salamat, Lakay Raymond at Paas. Balik sa inyo. At eto na nga, dumako naman tayo sa Kamara dahil 24 na social media post ni Barsaga kailangang mabura ngayong gabi bilang kondisyon ng Ethics Committee matapos masuspindi ang kinatawan. Idetalye mo ang balita kyan RH12 Milky Riganan. Manang Milky. Thea, mapapatawa ng mas mabigat na parusa si suspended Cavite Representative Kiko Barsaga kapag hindi siya sumunod sa utos ng House Ethics Committee na burahin ang social media post nito na may kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay Representative J.C. Abalos, Chairman ng House Ethics Committee, umaabot sa 24 social media posts ang pinatatanggal nila kay Barsaga sa kanyang SOCMED pages. Sa kondisyon ng komite, dapat gawin ito ni Barsaga sa loob ng 24 hours mula nang aprobahan sa plenaryo ang committee report. Hanggang pasado alas 6 ngayong gabi ang deadline na dapat sundin ni Barsaga. Pero kapag nabigo si Barsaga na alisin ang naturang social media posts, mag-uusap muli ang Ethics Committee at pagpapasya ng posibleng parusa na ipapataw muli kay Barsaga. Narito si Representative J.C. Abalos, Chairman ng House Ethics Committee. Lang mali sa pag-criticize or sa pag-oppose sa positions ng gobyerno dahil karapatan nating lahat yan. Lalong-lalo na kung isa ka pong public official dito sa Kongreso, trabaho mo rin yan. But we must do so within the bounds of the code of conduct. So yun po ang napakahalaga. We are not suppressing the free exercise of speech, but we must draw a line kung ano po ang genuine freedom of expression, ang genuine criticism at opposition compared to improper conduct. Kabilang sa 24 social media posts ni Barsaga na na-flag ay laban sa mga opisyal at institusyon ng gobyerno. Meron pang isang joke sa pagsunog umano dito sa Kamara at ilang malalaswa umanong mga litrato. Ako si Milky Gunano para sa DRH. Yes, Ray. Pag nabura ba lahat yung 24 social media posts ni Barsaga ay absuelto na siya sa suspension? Kasama sa kondisyon ng kanyang kasama sa kondisyon based on the suspension na 60 days, dapat kasamang buburahin yung na-flag na 24 SOCMED post nito. Manang Milky, pag suspended, ano po yun? Walang sweldo, natapat pa sa Christmas. Oo. Although hindi naman siguro niya iaaray yan. Mayaman naman siya eh. Oo, mayaman naman eh. Meow man. Walang sweldo,
siguro tuloy-tuloy naman ang serbisyo sa kanyang mga constituent dyan sa Dasmariñas. At pagdating naman sa tanggapan niya ay bukas naman ito doon sa mga kailangan. Kasi meron naman silang mga assigned staff kung sakaling walang mga mamabatas na mararapnan yung kanilang mga constituent. May sagot na ba si Congressman Barsaga? Wala pa. Sagot sa 24 SOCMED poll. Yes, O wala dapat siyang tumugon. Oo, bago mag-alas 6 ngayong gabi, dapat naalis ito kasi minomonitor daw ng House Ethics Committee ayon kay Congressman J.C. Abalos. Dapat yung mga na-flag na 24 social Dami media nun, posts 24. maalis ngayon bago mag-alas 6 ng gabi. Nag-cleaning na ba siya, Manang Milky? May nag-monitor ba kung naglilinis na ng posts si... Ang monitoring din namin dito, may mga natanggal na siya ng mga posts. Siguro mga 2 hanggang 3. Ayun. So meron na pala siyang action na ginagawa. No? Yes. Anyway, abangan Maraming natin. salamat, Manang Milky. Salamat. Kada hapon, Tea Trey, ako si Mildred Guna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH12 Milky Rigunan. Samantala naman, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, abay, nire-review daw po ang Complete Disability Discharge Policy. Ating alamin ang detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay Ray, gumulong na ang comprehensive review ng militar sa Complete Disability Discharge o itong CDD policy matapos ngang punahin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakikipag-ugnay na sila sa Department of National Defense para sa kaukulang pag-amyenda sa patakarang tinawag ng Commander-in-Chief na hindi ata makatarungan. Ginawa ni PBBM ang pahayag ng mag-viral ang pamaalam sa serbisyo ni Army Captain Jerome Hacuba na tinamaan ng mata sa gitna ng operasyon noong 2016. Pero pag-ilinaw ni Padilla sa Camp Aguinaldo, hindi pa naman nabibigyan ng discharge order si Hacuba. Pagi nadadaan pa raw sana sa pag-aaral at rekomendasyon ng isang board. Sabi ni Padilla, binisita rin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Hacuba. Pakaraang atasan ni Marcos Jr. nabigyan ng spot promotion. Pakinggan natin ang tagapagsalita ng AFP. We are closely coordinating with the Department of National Defense and we are conducting a comprehensive review nitong existing CDD policy natin to ensure that no wounded or disabled personnel are left out, especially if nakuha nila ito because of it's in line of duty. Sa bahagi ng pulisya, nagbigay na rin ng direktiba si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na simula ng audit at tanggalin ng mga outdated na umanong probisyon sa disability discharge procedure. Partikular itong utos ni General Nartatis sa PNP Health Service at Directorate for Personnel and Records Management Office. Patay sa Section 73 ng DILG Act of 1990 na siyang nagtatag sa Philippine National Police. Maaring magretiro sa serbisyo ang mga pulis na magkakaroon ng permanent physical disability sa gitna ng paggampan sa kanilang duty. Ito si Edniel Parosa, tag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, 68 million pesos na halaga ng shabu na sabat ng PIDEA. 3 big-time drug pusher, arestado sa Bacoor City, Cavite. Idetay mong balita, RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Tea, tala kay Ray, nabingwit sa patibong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang 3 umano'y big-time drug pusher sa Heritage 3 sa Villar City, Barangay Molino 4, Bacoor City, Lalawigan ng Cavite. Inilala mga naaresto na sina alias Muhammad, Michael at alias Marie. 10 kilo ng hinihinalang shabu ang nasapat sa operasyon na may kabuang halagang 60 million pesos. Kumpiskado rin ang isang Nissan Terra, Toyota Tansa at mga cellphone na ginagamit umano sa illegal na aktibidad. Ayon sa PIDEA, relentless intelligence work umano kung saan konektado ang mga ito sa mga unang matagumpay na operasyon. Nilibag ang drug din na umano yung pinapatakbo ng shabu traffickers. Hinahanda naman ngayon ang kasong isasampa laban sa mga suspect.
RH27, Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kaka. Samantala naman, kinumpirma po ng Malacanang na nasa Pilipinas si Cassandra Leong salungat sa mga unang report na huli siyang nakita sa bansang Japan. Sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ayon po sa DILG, nasa bansa pa si Ong na tinutugis sa kasong qualified human trafficking kaugnay po ng illegal na Pogo Hub sa Pampanga. Nanawagan naman si Castro sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ng anumang impormasyon tungkol kay Ong. Yan, base sa kanilang records, nasa Pilipinas pa po si Miss Cassandra Ong. At patuloy pa rin po ang paghahanap sa kanya dahil nga siya po ay tinatawag na fugitive dahil may warrant of arrest na po. So, kung sino man din po sa mga kababayan natin ang makakakita kay Cassandra Ong, ipagbigay alam din po agad sa ating law enforcement agencies para po magampanan din po ang pagsiserve ng warrant of arrest sa kanya. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Samantala, nawawala ang 13 milyong pisong ebidensya. 13, wala sa Wala akin. sa akin. Wala. Hindi natin yan Nasa kanila. Hindi yan. 13 million pesos na ebidensya mula sa raid sa One Bataan Pogo Hub at 6 na pulis mula sa CIDG Anti-Organized Crime Unit ang tinitingnan ngayon na umano'y naghatian sa press briefing. Sino naghatian? Yung 6. Yung 6 ng pulis? Di umano ng Anti-Organized Crime Unit. Ang tinitingnan ngayon na umano'y hatian. Nagbingay-bingay dan. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng pinaghati-hatian ng mga pulis ang bahagi ng perang nasamsam sa operasyon noong Oktubre 2024. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico, nasa 141 million pesos ang kabuang perang nakuha sa pagsalakay. Pero nang maglabas ng utos ang korte na isauli ang pera nitong Nobyembre 2025 na diskubreng budol money na ang bahagi nito. Sa paunang investigasyon, lumabas na ang pera ay dinala sa bahay ni Police Lieutenant Colonel Jose Joey Arandia, dating hepe ng CIDG Anti-Organized Crime Unit. Bagamat hindi pa siya kabilang sa 6 na pulis na nakakasuhan, relieved at nasa floating status na si Arandia na siyang sentro na nagpapatuloy na investigasyon. Naku, 13 million pesos. Budol na pala yun. Akala ko hindi mapapansin, di ba? Kasi kasi meron pa naman talaga 141 eh. Kumurot lang ng 13 eh. Galit na kayo agad dyan. Samantala, asahan daw po ang panibagong seri daw po ng mga protesta kontra korupsyon sa mga susunod na araw o linggo. Ayon po yan sa grupong Bago Alyansa Makabayan o Bayan. Ayon po kay Bayan Secretary General Mong Palatino, babantayan daw po nila ang bicameral budget session at pagkapasa naman sa national budget para po sa 2026. Patuloy ding mananawagan ang taong bayan para sa prosekusyon ng high-ranking officials na sabit sa korupsyon, maging ang pagpapanagot daw po kay Pangulong BBM dahil umano sa budget insertions. Samantala, hinamo ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lumahok sa mga rally kontra katiwalian kamakailan na tumulong na lamang sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Nanawagan si Nartates sa publiko, mapa-pro o anti-government umano, na magbigay ng impormasyon makatuturo o makapagtuturo sa pag-aresto sa mga natitira pang nasasakdal. Ginawa ni Nartates ang pahayag sa Campo Crame kasabay ng paniguro na handa ang Philippine National Police sa posibleng ikatlong bugso ng malakihang mga kilos protesta. 7 sa 16 na inisyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan ang at-large pa ngayon at 3 sa kanila ay nasa bansa habang 4 ay nasa abroad, kabilang na si dating Congressman Zaldico. Pero liban kay Ko, ang 6 na at-large ay nagpahayag na ng kagustuhang sumuko sa otoridad. Liban pa sa pinaaresto ng batas, sinabi ni Nartates na bukas din ang Independent Commission for Infrastructure, katuwang ang PNP sa iba pang asiste mula sa publiko. Samantala naman, meron daw po malaking tsansang maging bagyo ang binabantayang LPA na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ang naturang LPA sa layong 1,290 kilometro mula sa silangan ng Eastern Visayas.
Kapag ito daw po'y pumasok, ito na raw po ang ika-23 na bagyong papasok sa bansa ngayon pong taong 2025. Sa forecast ng Pag-asa, posible itong maglandfall sa Eastern Visayas o sa Caraga region. Speaking of bagyo, dumako na tayo sa ating break time global news dahil tol, bunso ng mga pagbaha at pag-ulan sa Southeast Asia o umakyat na sa mahigit 1,000. Ida tayo mong balitang yan, James Galange. James. Balita mula sa Southeast Asia, umakit na sa mahigit 1,000 natatalang casualty mula sa mga nagadap na pagbaha at mudslide sa 4 na bansa sa Indonesia, Thailand, Malaysia at Sri Lanka. Kung saan si Indonesia pa lamang ay pumalo na sa mahigit 600 ng death toll, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa nito isinasailalim sa national emergency, sa kabila ng mataas na bilang ng mga nasawi at ilan pang mga nawawala. Habang humihingi naman ng tulong mula sa ibang bansa ang Sri Lanka, mula rin sa epekto ng pagbaha at labis sa pag-ulan sa kanilang bansa. Matatandang nasirang nasa halos 200,000 kabahayan bunsod ng Cyclone Ditwa na umagupit sa kanila kamakailan. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Samantala sa ating sports, Gilas Pilipinas muling tinalo ang Guam sa FIBA World Cup Qualifier. Report mula kay Miss Millie Borja. Millie. Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Guam with 95-71 final score sa pagtatapos ng unang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Ateneo Blue Eagle Gym noong Lunes. Magugunitang nauna ng tinalo ng Gilas ang Guam at 87-46 sa kanilang unang paghaharap. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang Pilipinas sa kanyang 20 points, 5 rebounds, 7 assists at 2 steals, habang nag-ambag si Dwight Ramos ng 19 points sa 7 rebounds. Lumambang na ang Gilas at 50-36 pagpasok ng first half, pero nakapagbawas ang Guam sa ikatlong quarter sa panguna na Jericho Cruz. Nakapagbuo pa ng run ng Guam sa umpisa ng fourth quarter sa pamamagitan ni Takuma Simon at Ty Wesley, pero agad na nakabawi ang Gilas sa opensiba ni Dwight Ramos at Justin Brownlee upang seryohan ang panalo. Samantala, bago magsimula ang laban kontra Guam, inununsyo ni Japet Aguilar ang kanyang pagre-retiro sa national team. Ang 38-year-old na Barangay Ginebra forward ay nagsimula sa national team noong 2009 bilang bahagi ng original Smart Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Rajo Toroman, kasama sina Chris Chu at Marshall Lassiter. Sa kanyang paglahok sa Gilas, nakatulong sa Aguilar sa pagkamit ng Pilipinas ng silver medal sa 2013 FIBA Asia Championship at ng gold medal sa 2022 Asian Games, 2019 Southeast Asian Games at 2011 at 2017 Siaba Championships. Isa rin si Aguilar sa mga natatanging manlalalong nakalahok sa 3 FIBA World Cup noong 2014, 2019 at 2023, kasabay ni Junmar Fajardo sa naturang record. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dumako na tayo sa ating break time showbiz. Carla Abellana engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ida tayo ang balitang yan, Angelica Cosme. Engaged na ang aktres na si Carla Abellana. Eksaktong unang araw ng Disyembre, binahagi ng Kapuso Star ang kuhang larawan suot ang isang diamond ring. Hawak ang kamay ng kanyang fiancé. Nananatili namang mystery guys sa publiko ang muling nagpatibok sa puso ni Carla na minsan itong naikwentong matagal na niyang kakilala. Sa anunsyong ito agad bumuhos ang pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Gaya ni na Jody Santa Maria, Barbie Forteza, Rian Ramos, Megan Young at Max Collins. Last October, nausisa na rin si Carla tungkol sa haka-hakang muli siyang magpapakasal. Ngunit hindi nagbigay ng direktang sagot ang aktres. Kung matatandaan, taong 2022 na magwakas ang kanilang relasyon ng ex-husband na si Tom Rodriguez. Sa Tawang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasi nga daw, love is sweeter the second time around. Uy, congratulations! Love. Love. Oh, yan na. Love. Give love on Christmas Day kasi. Give love on Christmas At maraming salamat po sa inyong pagtutok, sir. Ayan, former na iya General Manager Edmond Real. Magandang hapon po, sir. Siguro, Sir Ed. naakit si sir sa red lipstick. Oh, yes. Saka pamasko ng ito ang ano mo ngayon, ang kulay mo ngayon. Oo, naka-red lipstick tapos naka-green Oh, na yes. t-shirt. It's a combination of red and green. Yes, Merry Christmas po. Ayan. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Tracy Baez, ang alam pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong.
This time check.